Ano ang pinaka-importante na bahagi ng pagtatayo ng isang gusali? Siyempre yung structure niya, kung stable yung structure niya, yung siyempre gusto natin matibay, baka mamaya biglang gumuho Yun ang importante. Yung Yun naman pala importante kay Sara Diskaya, yung ika nga quality ng pagkagawa. Kayo naman, oo. Pero sa ano yun, sa bahay lang nila. Huwag kayo magpalito. Iba yung sa flood control. at doon na nga nag-start yung pagbibigay sa iba noong medyo inulan na kayo, binaha na kayo ng grasya. Ano nanunostre, binaha ng grasya. Para sa mga kababayan ho nating naghahanap sa interview nitong si Ma'am Corina Sanchez dito kay Sara Diskaya, huwag na ho kayong magpakapagod dahil burado na ho yan sa social media. Buti na lang, nakakita ho tayo ng kopya. At dito rin ho sa video na to, akala ko bang malinis ka, Congressman Ortega? Di ba? Isa ho ito sa mga bumabanat kay Mayor Benjamin Magalong. Kasabay ho niya yang si Richard Gomez, yang si Benny Abante, yang si Libanan. Yan, sila ho ang bumabanat kay Mayor Benjamin Magalong. Kaya matutuho tayo kung saan natin ipuposisyon ang ating mga sarili dito sa mga issue na to. Dahil baka naluloko na ho pala kayo, yung naratibong pinapaniwalaan nyo, naku mga Talyanista at ensaymada pala, mahirap na. Marami na hong naka-infiltrate sa hanay ng mga Duterte. Mag-ingat ho kayo sa mga pinapakinggan at pinapanood nyo. At dito rin ho sa video na to, itong si Senator Ping Lacson, anak ng Toko, yari ka dito, Ortega. Yang nasasakupan mo, yung distrito mo, napasama. Diyan sa privilege speech nitong si Senator Ping Lacson. At itong si Senator Ping Lacson pa rin ho mga kababayan. Naku, yari dito yung mga yung mga congressman. Pero sabi ho nitong si Ortega, kesyo inggit lang daw ang mga bumabati ko sa House of Representatives dahil magandang performance nila. Mamaya tayo mag-usap, Ortega. Kanyayahan ko muna mag-subscribe itong best friend ko na to nanonood. Yan, best friend ko yan. Ikaw ang best friend ko. Kung bago ka lang sa PH Update, please, pa-subscribe ho. 964,625 subscriber na ho tayo. Konting push na lang, ika nga. 36,000 subscriber na lang ho, mag-aano na tayo, mag-1 million. Konting tulak na lang ho mga kababayan at makakamit na ho natin. Ang ika nga, hindi ho natin ni sa panaginip, hindi ho natin naisip na nung inumpisahan ho natin itong paggawa ng content o paggawa ng reaction video sa mga current events sa ating bansa, ni sumagi sa kaisipan natin na umabot dito sa ganito karaming subscriber. Hindi ho mga kababayan, hindi ho tayo magpapakaano dito, no? Ika nga, ito ho, utang ko lahat sa mga nagtitiwalang kababayan natin na nanonood, lalo yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat ho sa patuloy na pagsuporta sa mga ginagawa nating reaction video. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan ho natin ang ating pagsalansan dito kay Ortega. Ano na naman makabalbal lang sinabi nitong si Ortega? Hawak ho kayo sa inyong mga kinauupuan dahil baka mahulog ho kayo. Ito, Rep. Ortega, sinabing ang mga pambabati ko sa kamera ay dala ng inggit dahil sa magandang performance nila. Naku, yan ang problema, di ba? Ay, papaganyan ka na lang anak ng Toko. Ang tanong dito, Congressman Ortega, ano ho bang performance ang tinutukoy nyo? Performance ho ba ng mga kongresistang kontratista? Performance ho ba ng mga congressman na di umano nung tumaas ang pondo diyan sa mga infrastruktura na yan kasabay ng pagtaas ng kanilang mga SALN nila, di ba? Marami ko tayo napapanood na video kaso hindi pa na-verify yung mga yon. Baka wala pala ng mga alagad ng kadiliman diyan sa House of Representatives, di ba? Na di umano nung naglakihan na yung pondo diyan sa DPWH, kasabay ng paglaki ng pondo ng DPWH, kasabay naman ho ng paglaki ng SALN ng ibang mga congressman diyan sa House of Representatives. Ngayon ang tanong dito, dala ng inggit dahil sa ganda ng performance. Ano ba performance ang tinutukoy mo? Performance ng pagnanakaw ng ibang mga kasamahan nyo dyan sa House of Representatives? Hindi ikaw tinutukoy ko, Congressman Ortega, pero ang sigurado dito, hindi mo gusto ang tabas ng dila nitong si Mayor Benjamin Magalong. Binabati gusto yung pagsasalita ni Mayor Benjamin Magalong na kung saan sinisiwalat niya na maraming kabalbalan na nangyayari dyan sa House of Representatives. Tama, mali?
O, ito, pakinggan natin itong si Senator Ping Lacson. Baka sabihin mo, ginugood time Magtungo lang naman kita. tayo Ito, sa Hilagang Luzon, partikular Hilagang sa Luzon. probinsya ng La Union, kung Naku, saan Luzon. matatagpuan ang Bawang River Basin, na kung saan matindi Mega love shoutout ha sa mga taga La Union ha. Diyan sa distrito nito si Congressman Ortega, mga taga La Union. Nako, yan na nga ba sinasabi natin? Oh, ayan yung congressman nyo. Malinis daw siya eh. Hindi ko naman sinasabing marumi siya. Ang sinasabi lang ho natin dito, napasama siya sa privilege pit nito si Senator privilege pit. Dapat gano'n privilege speech. Dapat anak ng toko, nakakadiri ho. Dapat pagdurain tong mga congressman na to di ba? Mga walang yaw sila Hindi naman si Ortega, napasama lang siya sa listahan. Sinasabi natin dito, yung mga kongresistang kontratista. Kagaya ng mga ibang congressman dyan na kilalang mga founder ng mga malalaking construction firm. Na kung saan nakakakuha ng malakihan o napakaraming kontrata sa pamahalaan. Di ba? Mga flood control projects. Tuloy. ang congressional insertions. Sa tulong ng mga concerned groups and individuals, napansin namin ang bilang ng flood control projects na bagamat wala sa National Expenditure Program noong 2024 ay biglang tumubong parang kabute sa General Appropriations Act ng nakaraang taon. Wala sa NEP, National Expenditure Program. Yun yung sinusumite ng kasi yung mga acronym, yung mga salitang ginagamit nila, di ba? Dahil di naman tayo siya mga ordinaryong Pilipino lang naman ho tayo. Dapat masanay ho, dapat makisang huto kayo lahat dito. Kailangan intindihin natin, okay? Kahit pa ulit-ulit na sinasabi ng mga pinapakinggan natin, wala sa NEP, biglang sumulpot sa GAA, di ba? Ano ho tayo mga kababayan, kailangan ho natin intindihin ng sabay-sabay ang mga kaganapan na to. Kasi kung hindi rin ho natin alaibig kahulugan, para lang madali ho tayong lokohin nitong mga politiko na to. Pagka yung kasi pinahirapan ho talaga na yung mga termino-termino Di ba? Yung mga NEP-NEP, di ba? National Expenditure Program, di ba? Ano ba ibig sabihin niya? Siyempre, ordinaryong Pilipino lang naman ho tayo. Di naman ho tayo kagaya nung iba dyan. Matatalino talaga, di ba? Kumbaga, mga meron lang tayo dito sa gilid na kailangan talagang isa-isahin ng pagpapaliwanag sa sambay ng Pilipino. Kaya kahit na paulit-ulit, dapat paulit-ulit din ho natin i-share para mas marami hong ma-educate sa ating mga kababayan. Di ba? National Expenditure Program, ipapasa ng executive, ipapasa ni Marcos Jr. dyan sa House of Representatives. Yan ho ang pag-uusapan nila dyan sa Committee on Appropriation. Kasi nandun yung mga programa, yung mga budget ng mga ahensya. Pagtatatanungin sila, ano gagawin nyo dito? Tapos, break muna tayo. 30 minutes break. Secretary, teka lang. Singit mo naman yung ano ko dito. Doon na nag-uumpisa ang kabalbalan nila. Ngayon, wala sa National Expenditure Program, pero sa GAA nandyan, biglang lulusot. Di ba? Yung NEP, pagka dumaan na dyan sa House of Representatives at Senado, nag-iiba na ho ang anyo. Nag-iibolbo. From bulate, nagiging crocodile. Bawa, ang construction of flood control structure along Bawang River Basin. 2 items lamang na may tig 50 million pesos ang nakalaan sa bahagi ng Nagilian. Samantalang, ang bayan ng Bawang ay wala pong proyekto sa National Expenditure Program. Kung Ortega, wala naman palang yung nasa GAA, wala naman palang project yan talaga sa NEP. Bakit biglang nagkaganon? Grabe naman niya, Congressman Ortega. Magtungo naman tayo sa Hilagang Luzon, partikular sa probinsya ng Ayun, naulit na. Ito na, rekta ho tayo dito kay Senator Ping Lacson. Mababa pag-uusapan natin dito, dami na naman nagpakulay. Sa susunod na video na ho yun. Wala akong listahan nung 67 na kongresista. Ang mayroon lang ako ay yung numero. Okay na ho yun mga kababayan. Senator Ping Lacson, alam nyo ho, sapat na ho yung kung hanggang doon lang ang kakayahan nyo, yung kapangyarihan nyo, yung pwersa nyo, magagawa natin, di ba? Mahirap pangalanan, babanggayin mo yung mga dyan. Di ba? Yung mga kontratista, kongresista, yung mga balat sibuyas yan. Di ba? Ang daming pinagkakasuang mga vlogger yan. Tayo nga, medyo alangan din tayong banggitin yung pangalan nila. Kung di babanggitin ng mga pinapakinggan natin, di rin naman natin mabanggit-banggit dito
Pero sigurado ko dito, sabi nitong si Ma'am Sastrogando Sasot, 1 trillion corruption, no names, perfect crime. Di ba? Di ba, Senator Ping Lacson? 1 trillion corruption, walang pangalan, perfect crime, ika nga. Walang sa maniwala ho kayo siya hindi. Tayo ho dito, kumbaga dito, tinitimpla lang ho natin kung paano tatanggapin na sambayan ng Pilipino ito. Di ba? Ay kaso ang problema talaga dito, ang ginagawa ng pamahalaan, ginagawang okupado yung mga ordinaryong Pilipino doon sa mga maliliit na bagay para hindi. Pagkain nila, sobrang hirap ng buhay. Bago ako makialam sa politika na yan, magtatrabaho na lang ako, punta lang ako dito. Rarakit na lang ako, di ba? O ganun na lang ho. Pero kailangan ho ito para sa mga susunod na henerasyon hindi na ho tayo magpaulit-ulit na ganito na naman paulit-ulit ho tayo yung korupsyon hindi na ho matapos-tapos. Kung ang plano ho nila talagang generational corruption. Ito sa henerasyon na to, itong mga politiko na to mangungurakot. Yung mga anak nila dapat ganun din gagawin nila, mangungurakot pa rin. Di ba? Hindi o yung generational prosperity para sa bayan ng Pilipino. Iniisip lang nila, generational corruption para sa mga susunod na salin lahi nila. Hinahanda nila mga batas, mga rules para pagka nakaupo na yung kanilang mga anak, mga pamangkin, mga kabit, talagang malayang-malaya na silang mga pangurakot. Hanggat hindi naging parusang bitay, yung ating kaparusahan sa mga nangungurakot sa pamahalaan, wala hong titino dito mga kababayan. Yun hong ating sigurado dito. Punta na ho tayo dito kay Sara Diskaya. Actually, meron pa tayo dito eh. Sino na nakamiss kay Saldico? Yan, Saldico! Anak ng toka. Maraming nag-aanap sa'yo, Brad. Siyempre, ako dito sa PH Update, ito yung katibayan, di ba sinasabi ni BP Sara? Ako, dalawa lang ang may control sa budget ng sambayan ng Pilipino. Si Martin Romualdez, hindi ako nagsabi si BP si Martin Romualdez at itong si Elizalde ko. At dito sa video na to, ito ho ang isa sa napakaraming ebidensya na talagang yung dalawang unggoy na yan ang may control sa budget ng sambayan ng Pilipino. Kaya pagka usapang insertion, usapang singitan sa budget, wala hong mas nakakaalam dyan kung di itong dalawa na to. Kasi tingnan nyo naman, nagre-report po sila sa AFP at kung kani-kanino. Pakinggan nyo. Sinabi ko sa when we meet last week, sa Misibis. Opo, sir. Okay, naipasok lahat additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Yeah. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Kawawa yung mga natin, kawawa yung mga sundalo natin. Ang dating parang nanlilimo sila dito sa mga politiko na to. Kagaya nung pinag-usapan natin, yung naisingit na namin, yung ganito-ganyan. Ang tanong, fix yung budget natin. Meron silang kinuha, saan nila kinuha yung budget na yan? Kagaya ng siningit nila na yan sa kesyo daily allowance siguro ito, yung tinutukoy na daily allowance ng ating mga sundalo, di ba? Ang tanong ho dito mga kababayan, saan ho nila kinuha yung pondo na yan na nakalaan doon sa partikular na programa na yon ng pamahalaan? Ngayon, ang nakakasagot lang ho niyan mga kababayan, walang iba kung di itong si Elizalde ko. Si Elizalde ko lang ho, yung small committee, yung Committee on Appropriation sa nakalipas na 3 taon. Ngayon, nasaan ka na Elizalde ko? Bakit hindi ka na namin mahagilap, di ba? Hinahanap ka ng sambayan ng Pilipino, magpakita ka, magpaliwanag ka, ilabas mo yung small committee report. Ito mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa interview nitong si Ma'am Corina Sanchez dito kay Sara Diskaya. Game! Ito ay istorya ng inspirasyon para sa ating lahat. Ang formula ng asenso at tagumpay, Sara Diskaya is in the house! Grabe naman yung house mo. Ibang klase. Talagang ako'y napanganga. Nung napasok ako dito, meron palang ganitong espasyo sa Pasig. Nakita nyo naman, bahagi ng kanyang opisina, bahagi ng kanyang bahay. Dito naman tayo sa kanyang buhay. Hindi mo iisipin, born in London, Yes. England. Yes. Tama? Tama. Ipaliwanag mo kung bakit. Yung mom ko, dati siya na OFW sa UK.
And then, kinuha niya yung dad ko doon. Yun, kaya kami doon pinanganak. Ayun. Ilan kayo magkakapatid? Nung time na yung dalawa kami. So, nung umuwi na kami sa Philippines, naging 3 na kami. Ayun. Tapos, ang trabaho ni nanay at ni tatay, hindi karangyaan, di ba? Hindi po. My mom was, nung dumating siya doon, chambermaid siya sa hotel. So, naglilinis siya ng mga rooms. And then yung dad ko, isang waiter. Sa hotel room. Yes. Ang galing. Doon din sa hotel na yon. Magkahiwalay sila ng hotel. Pero doon parehong parang hotel and restaurant ang kanilang, Yes. pinag-aralan siguro at doon. Totoo ha? Nakakatuwa, chambermaid sa hotel. Yes. Tatay mo naman waiter. Yes. Okay, wala po sila sa Buckingham Palace. Okay, nagkataon lang OFW sa London ba mismo? Sa, parang suburbs of London. So, parang malapit kami sa Heathrow Airport. Ayun. Tapos, kumusta man ang Made in Made in London pala. Kaya pala mahilig siya mga Bentley. Kaya pala mahilig siya sa mga mga European car. Mahilig siya BMW, mga ibang klase ka, madam, pagiging napinanganak ka doon? Paano naman ang kabataan sa London? Kasi parang assuming na because I was born in the UK, maganda ang buhay namin. So, ang parents ko, since waiter ang dad ko and mami ko chambermaid sa hotel, so kami, we lived in a council flat, which is pabahay ng gobyerno. Libre yung pag-aaral namin kasi we studied in public schools. Maganda din, Yes. Ang provision sa ibang bansa kasi ganun din. Well, dito din naman sa atin, public school ay libre. Yes. Pero yung pabahay, iba yun. Yes, pabahay ng gobyerno. Sister ko kasi ganun din ang nangyari, nagtira siya sa UK and then pumunta siya doon pregnant. Pinabahay din siya ng government, wala siyang work, so binigyan din siya ng decorating allowance. So, yun ang mga ganun na provisions. May mga ganong provision ng gobyerno Yes. ng London. Yes, Wow. meron. Maganda ang provision ng gobyerno, pero maliban doon, rumaraket pa rin yung nanay at tatay mo. Yes, kasi chambermaid siya, pero pag may spare time siya, nag-DDH siya sa mga bahay, so naglilinis din siya ng mga bahay. Oy, sayang din yung kita. Yes, oo. At yung tatay mo naman, Waiter lang talaga siya Full para time. may time siya na kami naman ang alagaan. So ayun. parang hati sila. Anong natutunan mo doon sa karanasan mo na yon, growing up, na maraming provision ang gobyerno? Yes, oo. Yun yung parang nakikita mo na pwede naman talaga gawin yan dito sa Pilipinas. Kung ang pamamalakad lang, yung diretso, kayang-kaya na ibigay din kung ano yung provision sa ibang bansa. Kayang-kaya din natin gawin yun dito sa Pilipinas Oo, yung provision para sa mahihirap. lalo na, Yes, oo. Kasi parang doon, may mga mahihirap pero hindi mo ma-distinguish yung mahirap sa mayaman. Kasi kung ano nakakain ng mayayaman, nakakain ng mahihirap. Which is kaya naman natin gawin yan dito. Yung i-elevate din ang buhay ng bawat kapwa natin na Pilipino na maging ganun yung pantay lang. Correct. Hindi naman sila Kala mo talaga komunista. Hindi naman. Talagang provided lang ng government. Imagine Yes. pabahay. Very Pabahay, important. yes. Mawawala lahat ng squatters or urban poor. No? yes. Maganda rin yung ganong exposure Yes, for you. oo. Yes, kasi dun, parang ikaw nakukompare mo kung ano yung pwedeng gawin dito. Correct. Pero maliban sa natututunan mo noon, Sarah, meron ka rin pinagdaanan bilang bata. Kasi nabully ka daw noon dahil iba yung itsura mo sa kanila. So, yun nga, I went to a public school. So, syempre, ako yung mga first Asian babies doon nung time na yon, especially dun sa area namin. So, talagang iba yung itsura ko from my classmates. Ilan lang kami na Asian. So, yung bullying, it's not like the bullying na name calling lang or ano. Talagang it came to a point na naging physical yung mga classmates ko. So, under Hindi, excited. Gusto ko nang makita kung anong meron itong si Sarah Diskaya. Punta na ho tayo doon. Ika nga, let's skip to the good part na tayo. Game. Wow, yun lang ang masasabi ko. Alam mo, pagpasok ko pa lang dito, sabi ko na kagad, hay, pwede ka magtayo ng isa pang building dito sa loob ng isang palapag pa lang ng building ninyo dito sa Pasig. Gaano katagal ginawa itong building na ito?
So, it took us about a year for the whole building to be Wow, 1 year lang talaga. Alam mo, pag may tao ka talaga, no? Yun ang pinaka-importante. So, in building, ano naman ang prinsipyo mo? Ano ang pinaka-importante na bahagi ng pagtatayo ng isang gusali? Siyempre yung structure niya, kung stable yung structure niya, yung siyempre gusto natin matibay, baka mamaya biglang gumuho Yun ang importante. Yung Yun naman pala importante kay Sara Diskaya, yung ika nga quality ng pagkagawa. Kayo naman, oo. Pero sa ano yun, sa bahay lang nila. Huwag kayo magpalito. Iba yung sa flood control. Sa bahay nila, ang kinoconsider dapat matibay. Okay, malinaw. yung foundation. Yun ang importante. Parang pwede rin gamitin yan sa buhay, no? Na ano ang pinaka-importanteng bahagi ng pagtatag ng kahit na anong bagay? yung foundation. Foundation, yun. Sa pamilya, sa negosyo, Yes. at kahit sa holding public office. Yes, definitely. Nako, parang nakikita ko na itong mga koleksyon ni Curly. Mahirap nakawin kasi ang lalaki. hindi mo hindi mo mabubuhat. Opo. Mahilig siya sa malalaking mga bagay, no? Parang talagang 2.0 lahat. Pero baligtad sila. Kung mga gamit pambahay ang hilig ni Curly, ang hilig naman ni Sarah ay kotse. Paano nangyari yun? Ang laruan mo ba nung maliit ka ay Matchbox? Hindi naman, pero natutuwa ko kasi nakakapag sakay namin yung buong family, tumatravel. Eh gusto ko yung mga big SUV cars. So, yun yung naging parang collection ko. Nauna, tinututulan ako ng husband ko. Pero nung along the way, sabi niya, ay maganda palang nakikita ng ibang mga clients natin yung mga kotse. At least they know na may capacity pala tayo na mag-execute ng mga projects natin. So parang ano na rin, branding. Yes. Parang promotion. Parang promotion na rin. Oh, mas hindi ko nga yan sa asawa ko. Baka bigyan din ako ng maraming kotse Yes. para sa branding ko. Pero totoo yan, ha? Simbolo kasi siya ng ano ng Status. success. Ng Yeah. success. Ibig sabihin, magaling ka sa ginagawa mo. Yes. Right? Opo. At doon na nga nag-start yung pagbibigay sa iba noong medyo inulan na kayo, binaha na kayo ng grasya. Nako! Ano yan? Nanonostre. Binaha ng grasya. Yung mga kababayan natin, binaha ng disgrasya. Alam to ko. Epic ho talaga tong interview na to ni Ma'am Corina Sanchez dito kay Sara Diskaya. Ibang level, ibang level. So, Balik ko. Yun talaga cinematic napaka-cinematic ng kuha nung yung titilt pa yung tapos bababang ganun, di ba? Ang galing ng galing ng pagkagawa ng itong interview. charities ninyo, nagsimula talaga, noong meron na syempre kayong ibibigay. Yes. Hindi naman yung, alam mo, may iba sa atin, tulad ko, kahit may utang ako, namimigay pa rin ako. Di ba? Hindi mo matiis. Pero in your case, ano yung unang-unang charity ninyong mag-asawa? Ang una naming charity noon nung pagbibigay or pagbabalik, I remember when I used to bring my kids to school. So bago ako umuwi, kasi yung little girl ko hindi pa nag-aaral, so nasa kotse siya, dadaan kami ng McDo. So yung may mga bata doon na every morning sa may McDo, magda-drive-thru kami, hindi ko binibilan lang para sa amin mag-ina. Pati yung mga bata, kasi instead of giving them money, mas gusto ko yung alam kong kakain sila. So, binibilang ko din sila kung ano yung McDo namin, meron din sila. So, Talagang pagkaya ang mga na yan, mahilig siya McDo. Medyo dumistansya ho kayo, ha? Huwag ho kayong masyadong maglalapit sa mga tao na na mahihilig sa McDo. Jollibee lang ho tayo. Eto mga kababayan, balik ho tayo kay Senator Tati Listahan ng mga pinakamaraming flood control. Ay, saglit lang. Doon daw ho sila nag-umpisang binaha ng kayamanan. Hindi pala, Nelson. Ha? Ilatag na muna natin ito May ating box magiging pala tayo. box populi. Kala ko wala na eh. Oh. Ang atin hong magiging tanong, tama ba na siyasatin ng mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects? Ulitin ko nga po. Pakibaba mo pa. Tama ba na siyasatin, imbestigahan, ang mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa maanumalyang
flood control projects. Pero ang tanong lagi dito kasi na Sen, Malabnaw naman yung tanong na yan, Jay. hindi Sino pa, bang gumawa niyan? hindi sa, ganito lang po. Leading question naman yan, hindi ganun. Hindi sa, ang punto lang po dito, kasi sabi sa Kamara, at mga dati yung kasamahan, wala naman kaming kinalaman sa implementation ng project. Hindi naman kami nakikialam dyan. Gaya nga ng isang representante na nagpaliwanag sa sa telebisyon. Kasi nabanggit yung pangalan niya sa expose. Privilege speech si Senator Ping Lacson. Kami po, nag-submit lang ng mga proyekto, pero para sa implementation at kung ano pa man, wala na po kaming pakialam doon. Yun ho, kaya hindi nyo anya kami may sasangkot sa bagay na yan. Yun ang sabi niya. Ayun po ang paliwanag niya. Naniniwala ka naman sa sinasabi mo, Kamo. Hindi ganitong gawin natin, Kamo. Opo. Kaya nga tayo nag-iimbestiga. Hayaan mo yung tao na magsalita. Di ba? Okay. Huwag kang, diyan ka lang, makinig ka. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, hayaan mo kung ano yung sasagot nila. Di ba? Oo. Huwag kang Tama, munang tama magdidepensa. Huwag mo sasabihin na naglista lamang naman po kami ng proyekto. Opo. Sana man lang kung ganun lang. Paano mo kung papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglilista? Kaya ang tanong ko, may naniniwala naman kaya sa'yo? Parang gusto niya pong papaniwalain ng tao, Sen, sa kanyang paliwanag. Okay lang yun. Oho. Siyempre, gusto niyang papaniwalaan yung tao. Naniniwala naman kaya yung tao? Well, Yun halimbawa. ang importante rito, kung mapapaniwala mo yung tao, Oho. yun ang ano doon. Yun ang Ayun. importante ron. So, wag ka munang magsasalita na sasabihin mo, wala po kaming kinalaman dyan. Oho. Di ba? Opo. Oo. O, palagay mo na lang. Sige, wala kang kinalamanan. Pero itong lumitaw na to, puro palpak lahat yung nilista mong project. Nako. Oo nga, no? Bakit kung hindi pa ngayon hindi pa sinusuri, hindi ka man lang nagsalita? Wala ka bang pananagutan? Ikaw ang naglista ng project na yan? Dapat siya ang unang Wala ka bang nagre-reklamo. moral responsibility na tingnan mo man lang ang pagkakagawa ng mga yan? Sapagkat yan, iniukol mo sa constituents mo. Oo nga. Oo nga naman. Dapat siya ang unang Oh. magalit. Ikaw ang unang magalit. Oo. O kaya nga ang tanong ko, sige, katungkulan mong idepensa yung sarili mo nasa sayo. Opo. Sa labanan ngayon ng sa labanan ngayon ng mga ideya, sa palengke ng mga ideya. Tingnan mo kung sinong bibili sa argumento mo. Ako sa tingin ko kahit ibenta mo ng palugi yan, walang bibili niyan eh. Alam niyo naman sa tayo. Yun sa usapang matino. Oho. May malayang naman tayo, pagpapahayag. At saka dito naman sa palatuntunan ito, nilahad natin, depende po ang ating mga Kahit tagapanood. na hindi na malaya, pilitin mong ipaliwanag, gusto mo, pilitin mong ibenta. Ang tanong ko sa'yo, bibiling kaya? Kasi halos lahat po ng... Kasi kung bilasa na yan, Oho. kung bilasa na yan, kahit ipamigay mo yan, hindi niya kukunin eh. Para kasi nakikinikinita ko na, Sen, na halos magiging ganyan po ang tono ng lahat ng mga Ganyan talagang magiging nasa tono Kamara ng nila. Representante. Yes po. Sige. Oho. Kinakailangan maging chorus sa inyo yan. Kasi kapag hindi Iisa ang tono dapat, kapag oo. hindi isang tono, lalo kayo magkagulo-gulo yan. Sintonado kayo lahat. Oho. Kailangan choral ensemble ang tawag nila dyan eh. Choral ensemble, may rhythm eh. Opo. Sabay-sabay. May taga-kumpas dapat yan. May taga-kumpas. Oho. Ngayon, magkukumpasan ngayon. Iba-ibang kumpas na ngayon yan. Maniwala ka sa akin. Ganun ho ba? Kasi yun nga naman ang lagi nila sinasabi. Kami ho niya, nag-submit lang ng proyekto, pero sa specification niya, naglaan ng pondo ang NEP, wala na kami pakialam dyan kung ma-implement man yan o hindi. At sapagkat ang implementing agency naman yan ay ang DPWH. Lalo na Kaya nga kung po kung papalitan ganyan. ni Nelson yan, Nelson, palitan mo. Hindi, Yung tanong? leading question eh. Oho. Kailangan na bang isigaw ng mga may kinalamang opisyalis ng ng DPWH? Oho. Ha? Kailangan na bang ituro? Ganun. Kailangan mo na bang ituro ang mga politiko sa likod ng maanomalyang flood control projects? Yeah. Yun, tama. Yan ang ano dyan. Kasi, ano ba ibig sabihin ng DPWH, Nelson? Department of Public Works and Highways. Yan, tama. Oh. Yun ba yun? Public Works. Opo, yun Ako po. meron akong sariling ano dyan eh. Kahulugan? Sa yung pakahulugan. DPWH. Ano? Okay. Dito pare, walang honest. Dito, pare, walang honest. O, di ba DPWH yun? Oo nga. O, yan ang sinasabi ko sa'yo. Baka meron na.
Ha? Baka magkaroon na. Baka may magturo na, O, Sen. tingnan natin. Oo. Oo. Yun naman ang inaasahan ko eh. Ano? Ano siya? Saint ano ka? Saint Timothy. Saint Timothy. Opo. Ikaw ba papayag ka? Ikaw lang maipit Ay, dito? hindi. Samantalang nagpahiram ka lang. Nagpahiram lang kami. Kaya nag-umpisa lamang naman po eh. Oo. Sa konting ano ko Maliit po na lang ang kita namin kumita dyan lang po ako. 5% lang ako dyan eh. Para po lumakad yung aking ano, di ba? Opo, Ako lang oo. nagsimula. Bakit, Kinumbinsi lang kaming ipagamit namin. bakit ngayon gigilitin na yung leg ko palang gigilitin? Hindi pala. Oo. Siya po ang may Ngayon, kasalanan. Bago gilitin ang leg mo, di ka pa pipiyak? Ito po. Yan, ito, gusto kong gawin ito mo. po yung pumilit sa akin. O, pumiyak ka, yan ang gusto kong ayan, mangyari. Sabi niya, Huwag mo sasabihin poponduhan walang daw niya. mangyayari, ah? Poponduhan daw po niya. O, kahit ano pa sinabi niya, napaniwala ka niya. Basta Yan. magturo ka. Oo. So, ang Vox Populi, Ang matindi naman kasi dyan, Sen, ituloy ko lang, bakit ba naman itong mga kontraktor na ito, nakalista pa lang, alam na kagad eh. Mayroon na agad silang lista. Oy, Jen, Nelson, may nakalista ka palang proyekto dito eh, di ba? may Ang mga- bilis nila eh. magkakasabot nga sila eh. Ganun ho ba? Magkakasabot yan. O, yung D, sabi niya. O, si Kwan, ito. Oh. Tatawagin ka. Pre, meron tayong konting Dito sa Bulacan ito, sa Bulacan. Oo, yan. O, pairam nung ano mo, as usual. O, yan. Ayun. Dating gawi. Nako po. O, di ba? Oho. O, alam mo na ngayon yan. Kaya pala, ang mga mambabatas ngayon sa Bulacan, tahimik na tahimik siya, no? Isipin mo, yung DE, wala naman siyang gastos eh. Oo, wala. Ang magtatrabaho, mga taong gobyerno. Oho. Kung meron man siyang kukunin lang, siguro mga compliment lang. Opo. Yung mga equipment ng gobyerno. Oho. So kita niya, di ba? Oh. Siya yung gagawa ng program, siya yung gagawa ng design. Sang ayon sa gusto niyang design. Oho. Quality control, hawak niya. Sino nga ano sa kanya? Wala. Siyang kukolekta ngayon. Oho. At pag nakolekta niya, bagman siya eh. Opo. Pupuntahan niya ngayon yung mga kasama niya. Boss, ito yung para sa iyo. Nakasingil na tayo. Boss, ito yung for the boys. Nako. Oo. Masaya kayong lahat, di ba? Oo. Sino ngayon ang ano? Sino yung nanggigipos? Sino ngayon ang nasa kalagayang kaawa-awa? Sino ang aggrieved party? Ang taong bayan. Oh. Opo. Na palagi na lang pinupuntahan ng baha. Yan. Oho. Yung Ang iba nangamatay pa kasi na leptospirosis. Oh, yun nga. Hindi ba sabi ng Pangulo? Oho. Mahiya naman kayo eh. Yun. Alam mo kung ako yung Pangulo, Jen? Ano po? Bakit buhay pa kayo? Ewan ko may tatay. yun ang matindi. Yun ang matindi. Hindi yung nagpapatawa yan si Senator Rodante Marcoleta. Yan, no. Masakit ho kasi yan. Masakit ho yan yung ginagawa ng mga magnanakaw na yan. Yung mga kontratistang kongresista na yan. Masakit ho yan. Nakita nyo naman no, kung gaano katinding perwisyo. Pinsala sa mga ari-arian. Na dinulot ng ano na yan, ng pagbaha na yan dahil sa kagahaman sa pera ng mga kontratistang kongresista at yung mga kasapakat nila diyan sa DPWH at yung mga kontratista na ika nga ang nasa utak lang kung paano ibulsa ang pera ng sambayanan. Ito yung papalakpak sa akin. Ay, nako. Kailangan na bang ituro ang mga politiko Yan ang box. Yan sa ang box likod natin. ng maanumalyang flood control Comment nyo, projects? Yan. Baka naliligaw dito si Sen Marcoleta na ano ho kayo, mag-comment ho kayo dito sa video na to para ika nga at least kung di man kayo nakapanood ng live dyan, mabasa niya ho yung mga komento niyo dito sa video na to. Mag-komento lang ho kayo. Kung ang sagot niya, opo, ituro na yan, letter A. Kung ang sagot niya naman po, malabo yan, walang magtuturo dyan. Hindi po, walang magtuturo. Yan. Ang paraan po ng pagsagot sa atin hong Vox Populi, ganito. I-scan po yung QR code na nasa inyong television screen. At pagkatapos, Forward na ho natin, forward na tayo. at Nelson, ang Gang. kapansin-pansin daw po ngayon, sabi ng report ng ating mga kababayan, bigla pong nag-24 oras ang mga construction, itong mga pagawaing bayan. Sen, para lang, baka mamaya, dumating daw yung inspection team ng DPWH, yung mga ano pa man, at least, meron daw pong natatrabaho, Sen. Yun po ang balitang nakakarating ngayon sa ating palatuntunan. Nakakatuwa, ano? Opo, dati daw po. Nagkukumahog. Dati daw po, 1, 2, 3 lang ang taon. Ngayon daw po, 50. Sabay-sabay na nagtatrabaho. 24 oras. Siguro nga. Oho. Pero may tatago mo pa kaya yan?
hanggat may tatago siguro, Sen, gumagawa ho ng Meron paraan. siguro, pero yung pwede sigurong kumpunin, pero yung mga nakuha na ng litrato, Oho. kamukha yung pinakikita nyo kanina, Oho. ha? Nai-record na. Eh, siguro kahit ano pang gawin mo, hindi mo na may tatago yun. Ganun ho ba? Di ba? Yun doon sa may parte ng Lucena, Quezon, Meron nga nakikiusap eh. Natatawa nga ako eh. Oho. Kung ano-ano yung pinadadaan sa akin eh. Okay. Pwede po bang ihuli nyo na ako kung sakaling ako'y tatanungin nyo kasi po talagang kukumpunihin ko po eh. Gagawin pa. Ganun. Alam ko yung sinasabi nyo, kaya ako natatawa eh. Oho, sabi ko sa'yo. Kaya po namin kumpunihin talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, 24 oras ang trabaho, Sen, eh. Pero, ito yung Nagkukumahog. okay, tatanggapin ko yan. Opo. Kapag ka wala ng baha. Kasi kung kinumpuno mo ito, ang dami rin naman ko. Hindi ganun. Nakapagkumpuni ka dito, o paano yung ibang hindi kukumpunihin? Pareho rin. Kaya kung kukumpunihin ninyo, magmilagro kayo. Binibigyan ko kayo ng 1 week para kumpunin lahat. Itinayo sa loob ng 7 araw yung isang dike, no? Di ba? Oo nga. Ay, Oo. Pero paano natin ito babalansahin, Sen? Siyempre, alam niyo po, maraming maapektuhan ngayon. Na mga pagawain, baka iba dyan, huminto, o kaya naman, siyempre, alam niyo po, kailangan ang tao may trabaho, gumastos ang gobyerno, para ang sirkulasyon po ng ating ekonomiya ay tuloy-tuloy din. Bakit? Yung bang pag-imbestiga namin, merong layunin para patigilin ang buhay ng tao? Baka ho kasi huminto yung mga pagawain at mga takot yung mga may-ari ng kumpanya. Hindi kung ihinto siya, di lalo siyang nalagay sa kumunoy. Bahala ka, lalo mong pinatutunayan na may kasalanan ka, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, yung naganap, yung ginawa ninyo, kaya titingnan natin. Yung gumagawa, di ayusin nyo yung gawain nyo kung talagang maayos. May ongoing. Pero tinatanong natin, integrated ba yan? Kung saan na lang ang pinaggagawa mong ganyan eh. Wala rin namang ibubunga yan. Halimbawa, nakagawa ka ng ganyan. Napakatibay ng ginawa mo. Opo. Jesus Marios, hindi naman bumabaha sa lugar na yan. Para saan yan? Oo nga, no? Di ba? Parang naggumawa ng tulay na hindi naman, wala naman dapat lagyan ng tulay. Di ba maraming picture na gano'n lumabas na ganyan, Nelson? Oo. Hindi mo dapat. Kamukha nung nangyari nung panahon ni Noe, di ba? Ayan, opo. Pinagtatawanan si Noe. Nagtayo ng daw sa bundok eh. Bakit ka magtatayo ng daw? Hindi naman nila alam kung paano mangyayari. Inutusan siya, dito ka gumawa. Oho. Oo. Sila, wala namang nag-utos sa kanila. Oho. Sila lang naman ay driven nung kanilang kaswitikan na makagawa ng Gusto pera. palitan ng malaki, Kahit opo. saan na lang ilalagay. Oho. Nakalain gumawa ka ng revetment doon sa bundok para sa baha. Wala namang ilog doon. Saka naman kaya nga yung nakita mong initial na findings, Opo. hindi naman flood prone pero doon ka nag-concentrate. Ang Cebu hindi flood prone. 414 flood control project Cebu. Ay tingnan mo yung Albay. Albay 273. Hindi kasali yan. Tingnan mo yung Leyte. Leyte 262. Hindi rin kasama yan. Paano mo i-justify? Ba't inuna mo yung hindi flood prone? Yun ang sinasabi ko. Bulacan 668. Hindi, flood prone naman yan. Ayan, talaga. Oo. Metro Manila, flood prone. Pero walang nakalagay dyan. Wala rito. Yun ang sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, ang tibay ng ginawa niya. Opo. Sinong dadaan dyan? Meron bang baha dyan? Wala po. Ba't ka naggawa ng ganyan? Oho. Baka sakali po kanyang magkaroon ng barilan para may pang-cover ang tao. Doon dadapa. Saka naman nakakita ang mga ganyan. Walang katuturang mga project, kumita lang sila. Parang yung ginagawa nila ngayon, yung mga road reblocking. Dahil wala nang mailatag na project, tapos na lahat eh. So kukut-kutin nila ito. Tsaka nila bubuhusan uli. Pasagin. Mga ganito. Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan dahil yung aking inuusig ngayon, flood control lang. Flood control lang muna. Oo. Di ba? Pero sinabayan kayo, Sen, ng TRICOM. Bumuo po ng TRICOM ang kamera. Sumabay na ang gusto sumabay. Ganun po. Wala akong problema doon. Yun naman pala. At least, kasi sabi nila, di ba yung TRICOM parang TRICOM on infrastructure investigation. Yun din ata ang kanilang magiging trabaho. Pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Kaya nagbinuon TRICOM. Oho. So, yun pala. Sumabay ka. So, kung sumabay, di okay lamang po yan. Ang importante dyan, Sen, yung magiging resulta ng gagawing investigasyon. Di po ba? Ayun. Matindi.
Ngayon, Yun talaga, yung ika nga, kicker, yung matindi ho talaga mga kababayan. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update, pero matindi ho talaga yung interview nitong si Sara Diskaya dito kay Ma'am Corina Sanchez, no? Talagang ho siya, napakabait ho pala niya. Umulan ho pala ng ika nga biyaya sa buhay nila, tapos bumaha ng perwisyo sa sambayan ng Pilipinas. Salamat ho mga kababayan. Balik natin Pilipinas.